Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Gospel, isang pag-aaral mula sa Biblia. Pamagat ng pag-aaral. Ngayon ang panahong katanggap-tanggap, pagtugon sa tawag ng Diyos ngayon. Isang pag-aaral sa kasulatan at teolohiya batay sa 2 Korinto Kapitulo 6 versikulo 2. Pangunahing teksto, sapagkat sinasabi niya, sa panahong katanggap-tanggap ay dininig kita, at sa araw ng kaligtasan ay tinulungan kita. Narito, ngayon ang panahong katanggap-tanggap, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan, 2 Korinto Kapitulo 6 versikulo 2. Panimula, sa dami ng mapagkumbagang paanyaya sa kasulatan, iilan lamang ang kasing direkta at kasing lakas ng mga salitang nakasulat sa 2 Korinto Kapitulo 6 versikulo 2. Narito, ngayon ang panahong katanggap-tanggap, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Isinulat ito ni Pablo habang hinihimok niya ang mga mananampalataya at mga nakikinig na huwag tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Ipinapatawag ng apostol sa mga tao na tumugon agad sa paanyaya ng Diyos sa halip na ipagpaliban ang pagsunod. Likas sa tao na sabihin, sa susunod na ako ay susunod sa Diyos. Sa susunod na ako ay magsisisi. Sa susunod na ako seryosohin ang aking espiritual na buhay. Sa susunod na ako ay magpapasakop. Ngunit paulit-ulit na nagbabala ang kasulatan laban sa pagpapaliban sa espiritual na bagay. Hindi tiyak ang bukas. Ang mga pagkakataon ay hindi magtatagal magpakailanman. Ang pangunahing katotohanan ng bahaging ito ay, ang paanyaya ng Diyos ay nangangailangan ng agarang pagtugon dahil ang kanyang biyaya ay magagamit ngayon, ngunit ang mga pagkakataon ay hindi tiyak na mananatili. Kasaysayang konteksto. Isinulat ni Pablo ang 2 Korinto upang ipagtanggol ang kanyang paglilingkod at patibayin ang mga mananampalataya sa lungsod ng Korinto. Ang Korinto ay isang maunlad na sentro ng kalakalan na puno ng yaman, kalakalan, iba't ibang paniniwala sa relihiyon, katiwalian sa moralidad, impluwensya ng mga Diyos-Diyosan. Marami ang nakarinig ng katotohanan ngunit nahirapan sa paghahati ng katapatan at kawalan ng katatagan sa pananampalataya. Hinihimok ni Pablo ang mga mananampalataya na huwag ipagpaliban ang pagsunod. Tinipon niya ang Isayas Kapitulo 49 versikulo 8. Sa panahong katanggap-tanggap ay dininig kita. Orihinal na tumutukoy ito sa pangako ng Diyos ng pagpapanumbalik, ngunit inilapat ni Pablo ang prinsipyong ito sa gawain ni Kristo na naging iligtas. Malinaw ang mensahe. Ang ipinangakong kaligtasan ng Diyos ay dumating na kay Kristo. Ngayon na ang sandali upang tumugon. Ang Diyos ay may mabuting loob na nagbibigay ng panahon ng pagkakataon. Sa panahong katanggap-tanggap ay dininig kita. Kahulugan sa kasulatan. Ang pariralang, panahong katanggap-tanggap, ay tumutukoy sa paborebleng panahon na itinakda ng Diyos. Ipinapaalala ni Pablo sa mga mambabasa na ang Diyos ang lumilikha ng mga sandali ng biyaya at pagkakataon. Ang kaligtasan ay hindi sinisimulan ng pagsisikap ng tao. Ang Diyos mismo ang nagbubukas ng pinto. Pag-aaral sa salitang Griego. Ang salitang Griego para sa katanggap-tanggap ay dektos. Ito ay may mga kahulugang favorable, tinatanggap, pinahihintulutan, itinakda. Itinuro ni Pablo na ang Diyos ay may mabuting loob na nagbibigay ng panahon kung saan ang awa at biyaya ay iniaalay. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa pagkukusa ng Diyos sa pagliligtas. Hindi matatagpuan ng tao ang Diyos kung hindi dahil sa kanyang pagkilos sa atin. Sa buong kasulatan, laging nauuna ang Diyos. Hinanap niya si Adan sa hardin. Tinawag niya si Abraham. Iniligtas niya ang Israel. Ipinadala niya si Kristo. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa pagkukusa ng Diyos. Juan Kapitulo 6 versikulo 44. Walang makalalapit sa akin, maliban na kung ang Ama ay humila sa kanya. Halimbawa, isipin na nakatanggap ka ng alok na scholarship na may takdang panahon. Ang scholarship ay ganap na babayaran na. Lahat ay inihanda na. Ngunit ang pagkakataong ito ay nangangailangan ng pagtugon bago ito magwakas. Ganyan din ang pag-aalay ng Diyos ng biyaya at paanyaya. Pangunahing aral bulang. 1. Ang Diyos na may pag-ibig ang nagbubukas ng mga pinto ng biyaya at kaligtasan. 2. Ang Diyos ay nagtatawag sa tao na tumugon ngayon. Narito, ngayon ang panahong katanggap-tanggap. Kahulugan sa kasulatan. Pansinin na inulit ni Pablo ang salitang, narito. Ang pananalitang ito ay nag-aanyaya ng pansin sa isang bagay na kailangang gawin agad.
Ibig sabihin ni Pablo, pansinin ninyo ito, huwag ninyong ipagwalang bahala, tumugon kayo ngayon. Ang diin ay nasa salitang, ngayon, hindi balang araw, hindi sa huli, hindi kapag maginhawa na, ngayon, kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa pananagutan ng tao na tumugon sa biyaya. Bagamat ang Diyos ang nagpasimula ng kaligtasan, ang tao ay tinatawag na tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi, pagsunod, paulit-ulit na nagbabala ang kasulatan laban sa pagpapatigas ng puso. Mga Hebreo Kapitulo 3 Versikulo 15. Ngayon kung inyong maririnig ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Halimbawa, ang nasusunog na bahay. Isipin ang isang pamilyang natutulog habang nasusunog ang kanilang bahay. May kumakatok ng malakas at sumisigaw. Gumising kayo. Lumabas na kayo ngayon. Paano kung isagat nila? Pag-iisipan ko muna iyan sa susunod. Ang pagpapaliban ay nagiging mapanganib. Ganyan din ang pagpapaliban sa espiritual na bagay ay nagdudulot ng walang hanggang kahihinatnan. Praktikal na aplikasyon. Marami ang nagpapaliban ng mga desisyong espiritual. Pagpapaliban ng pagsisisi. Pagpapaliban ng pagpapatawad. Pagpapaliban ng pagsunod. Pagpapaliban ng pagpapasakop. Tanungin ang sarili. Ano ang hinihiling ng Diyos na gawin ko ngayon? Pangunahing aral bulang. 2. Ang pagsunod na ipinagpaliban ay madalas na nagiging pagsuway. 3. Ang araw ng kaligtasan ay hindi magtatagal magpakailanman. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kahulugan sa kasulatan. Hindi sinabi ni Pablo, bukas ang araw. Sa halip ay sinabi niya, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang biyaya ng Diyos ay magagamit ngayon, ngunit itinuturo ng kasulatan na ang mga pagkakataon ay may katapusan din. Kahulugan sa teolohiya. Ito ay tumutukoy sa kamatayan ng tao, huling paghuhukom, pagbabalik ni Kristo, walang hanggang pagtutuos. Mga Hebreo Kapitulo 9 Versikulo 27. Itinakda sa tao na mamatay ng minsan. Walang nakakaalam. Ang araw ng kanyang kamatayan. Ang araw ng pagbabalik ni Kristo. Ang dami ng natitirang pagkakataon. Halimbawa, ang huling tren. Isipin na nakarating ka sa istasyon ilang sandali matapos umalis ng tren. Maaaring tunay mong nais sumakay. Maaari kang makiusap. Maaari kang magpaliwanag. Ngunit umalis na ang tren. May pagkakataon ka noon. Ngunit lumipas na ang sandali. Ganyan din ang paalala ng kasulatan na huwag maghintay ng walang katapusan. Praktikal na aplikasyon. Tumugon agad tungkol sa kaligtasan, pagsisisi, pakikipagkasundo, paglago sa pananampalataya, paglilingkod. Huwag isiping sa iyo ang bukas. Santiago Kapitulo 4 Versikulo 14. Sapagkat ano ang inyong buhay? Ito ay parang usap. Pangunahing aral bulang. 3. Ang paanyaya ng Diyos ay kailangang gawin agad dahil hindi tiyak ang bukas. Aplikasyon para sa ngayon. Para sa mga pamilya, itatag ang tahanan kung saan ang mga espiritual na bagay ay inuuna agad. Para sa mga kabataan, huwag ipagpaliban ang pagsunod sa Diyos habang naghihintay ng ibang panahon sa buhay. Para sa mga namumuno sa simbahan, ipangaral ang kahalagahan ng pagtugon ng may pag-ibig at katapatan. Para sa mga Kristiyano, huwag ipagpaliban ang pagsunod sa mga bagay na ipinapayo ng Diyos sa inyong puso. Para sa bawat mananampalataya, mamuhay ng may pagkaunawa na ang bawat araw ay kaloob ng Diyos. Pagtatapos, itinuturo ng 2 Korinto Kapitulo 6 Versikulo 2 ang tatlong katotohanang makapagbabago ng buhay. 1. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon. Panahong katanggap-tanggap. 2. Ang Diyos ay nagtatawag ng agarang pagtugon. Ngayon ang panahong katanggap-tanggap. 3. Ang pagkakataon ay hindi magtatagal magpakailanman. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Hamon sa lahat. Ang tanong ngayon ay hindi, tutugon ba ako balang araw? Ang tanong ay, tutugon ba ako ngayon? Dahil ang kaligtasan ay hindi lamang paanyaya para sa hinaharap. Ito ay paanyaya para sa ngayon. Panawagan sa puso. Marahil ay sinasabi mo sa iyong sarili, mananalangin na lang ako sa susunod. Magpapasakop na lang ako sa susunod. Susunod na lang ako kay Kristo sa susunod. Ngunit sinasabi ng Diyos, narito, ngayon ang panahong katanggap-tanggap. Huwag hayaang ang takot, kay-abangan, o pagpapaliban ang humadlang sa iyong pagtugon. Ngayon ay may biyaya. Ngayon ay may awa. Ngayon ay tumatawag si Kristo. Lumapit ka ng may pananampalataya. Lumapit ka ng may pagsisisi.
Lumapit ka ng may pagpapasakop. Lumapit ka habang bukas pa ang paanyaya. KANGWAKAS na panalangin. Ama sa langit, salamat po sa iyong biyaya at paanyaya sa kaligtasan. Tulungan mo po kaming huwag ipagpaliban ang pagsunod o ipagwalang bahala ang iyong tinig. Turuan mo kaming tumugon ng may pananampalataya at pagpapasakop ngayon. Naway manatiling sensitibo ang aming mga puso sa iyong tawag at mamuhay kami araw-araw na handang sumunod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pangunahing katotohanan. Ang pinakamalaking pagkakamali sa espiritual na buhay ay ang pag-aakalang laging may ibang pagkakataon bukas habang tinatawag ka na ng Diyos ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.